Ang pag-uusapan po natin ngayon is acts of lasciviousness, pambabastos in relation to Republic Act 7610, yung Child Abuse Law, and the Revised Penal Code. So pag-uusapan natin yung ano yung pagkakaiba ng pambabastos sa panggagahasa. Pwede ba magdemanda ang lalaki ng acts of lasciviousness against sa kaniyang partner na babae? Or dapat ang babae lang ang maging biktima ng tinatawag na acts of lasciviousness? Yun ang pag-uusapan pa natin. Alright, unang sa tanong natin kay Mark, ano ho ba ang nakasaad sa batas? Yung acts of lasciviousness. Ano po ba yun? Dalawang klase ang acts of lasciviousness, MJ. May tinatawag tayong acts of lasciviousness without consent. May tinatawag din tayong acts of lasciviousness with consent. Ang acts of lasciviousness without consent, ang biktima dito, pwedeng babae, pwedeng lalaki ang biktima. Ang akusado din, pwedeng babae, pwedeng lalaki. Under any of the circumstances mentioned under the rape law. Like for example, may threat, may intimidation, may force, may ano yung force in Tagalog, parang pamimilit, pamimwersa. Except there is no intent to penetrate. Iba kasi ang rape sa acts of lasciviousness. In rape, may intention ka na mag-penetrate. It means patungan mo, basta yun ang word, penetrate. I don't know paano yung Tagalog yun, penetrate. Basta may intent to penetrate ang rape. But in acts of lasciviousness, wala ka intent to penetrate. Parang hawak-hawakan mo lang yung masilang bahagi ng kaniyang katawan. Sa madaling salita ko yung Mark, sa in layman's term, parang chancing. Chancing, parang gano'n. Ganon. So, pero i-explain pa natin yan, ano yung chancing in a very broad way, in a detailed way. May tinatawag din tayong acts of lasciviousness with consent. Itong acts of lasciviousness with consent, may abuse of authority, abuse of relationship, or abuse of confidence. Tatlo lang yan. But kailangan ang maging biktima nito, babae lang ang maging biktima. Then yung lalaki ang maging akusado. So normally, ang babae dito kailangan single, virgin, or yung tinatawag na widow, or 16 to 17 years of age. Yun yan. But under the new law, yung tinatawag na Republic Act 7610 or Child Abuse Law, parang may bago ng batas tayo ngayon na mas mahigpit about sa mga minor. Kasi dati the penalty of acts of lasciviousness with consent, ang penalty dyan is 1 month hanggang 6 months lang. Unlike acts of lasciviousness without consent, 6 months to 6 years. But under the Child Abuse Law, mas mabigat na. 12 years, 1 day, up to 20 years. Umabot pa nga ng hanggang 30 years basta under the Child Abuse Law. Okay, sa mga nagtatanong dyan kung ano ang penalty, mamaya muna ang penalty. Dahil dito muna tayo sa mga tanong. Bago po yan, dahil may mga tanong dito kayo, Mark. Ano po ba yung lewd design kayo, Mark? Yun ang pinaka-requirement kung mag-file ka ng acts of lasciviousness. Lewd. Lewd design. Lewd design. So, ibig sabihin, hindi naman lahat ng paghahawak acts of lasciviousness na. Hindi naman may minsan na disgrasya. For example, may konting masikip yung elevator. Nasagi. May nahawakan kang by accident, may nahawakan kang basta ilang bahagi. Kasi or nasagi. O nasagi kasi masikip yung doon kasi elevator. Yung elevator is good for 10, 15 kayo nasa loob. So it means may mahawakan talagang private part. O doon ka sa MRT. Pagpasok mo sa MRT, ang sikip sa MRT, may nahawakan kang kasamahan mo doon sa loob na passenger. Is it considered lewd design or acts of lasciviousness? Hindi. So what do you mean by lewd design? Number 1, it is indecent, obscene, lustful, lecherous. It means may yung lewd design, nandyan yan sa utak mo. Yung tinatawag na mental process, the existence of which is inferred from overt act. It means case-to-case basis. So kailangan talaga i-prove mo sa court, for example, ikaw yung complainant, i-prove mo sa court na may pagnanasa ang akusado sa'yo. Kung unintentionally nahawakan yung masilang bahagi sa katawan mo, that's not acts of lasciviousness. Kailangan, in order for you to be liable of acts of lasciviousness, kailangan may proof ka. Example kailangan kung gusto mo i-demanda yung isang tao ng acts of lasciviousness, i-prove mo sa court na yung tao na yan may pagnanasa sa'yo. May lewd design. Yung utak niya
bastos ang utak niya. Kasi kung intentional yung paghawak, mga ganon, hindi pwedeng mademanda ng acts of lasciviousness. Paano i-prove, Kuya Mark, based on guts? Case-to-case basis. Ang hirap naman. So, walang definition sa batas ang lewd design. Kasi, iba ang paghawak ng isang private part sa maraming tao. For example, doon kayo sa MRT, maraming tao, nahawakan mo yung private part ng isang passenger. Iba yon. And another instances, same paghawak pero hindi sa MRT. Doon kayo sa sinihan. So, iba ang sitwasyon. But same ang paghahawak, same ang hinawakan. Ang tanong dyan, ano ang kaso pag naghawak yung isang tao sa isang private part, doon sa MRT, maliwanag, maraming tao, at ano naman yung sitwasyon pag same paghahawak, same yung hinawakan, but doon naman sa sinihan? Iba ang sitwasyon. Sabi nga batas, ang lewd design, nandyan yan sa mental process sa isang tao. Yung presence or absence, it can be inferred sa overt act o yung action ng tao. It means through case-to-case basis. Ako, Kuya Mark, paano pag sinasadyang hawakan? For example, dumalo kayo sa isang activity. For example, religious activity. Yes. Tapos niyakap. Tapos sinadya doon na ginawa. Oh, yes. Yung may intention, Kuya Mark, na talagang may chancing. Chancing. But ang tanong dyan, chancing nga. But ang tanong, yung utak niya, bastos ba? Hindi. Kasi in the very first place, religious activity, maliwanag, maraming tao. So, wala siyang intensyon talaga na bastusin ang isang tao. Baka nahawakan lang or may nagjo-joke lang siya, nahawakan. In fact, this is a Supreme Court decision. Sabi ng Supreme Court, hindi siya matatawag na acts of lasciviousness. Unjust vexation na ang naging liability or naging naging crime ng isang tao na yan. Unjust vexation sa religious activity kasi nung paghawak niya, maliwanag. Paghawak niya, maraming tao. So it means hindi napapatunayan yung pagdanasa. So, kasi hindi napapatunayan yung pagdanasa, na-dismiss yung acts of lasciviousness, ang kaso niya, unjust vexation. Bakit? Walang lewd design. Bakit walang lewd design? Kasi paano ka pagdasaan yung isang tao kung maraming tao? Paano mo ma-satisfy yung sexual desire mo kung maliwanag? Maraming tao. So it means, na-dismiss ang kaso na acts of lasciviousness, but na-prove na may unjust vexation, yung pagdidisturbo. So, na-convict pa rin yung tao na yan, but hindi acts of lasciviousness, only unjust vexation. Si Susan Hernandez, may tanong kay Mark, maaari rin po bang makasuhan ng rape ang isang akusado kahit may kaso na siyang acts of lasciviousness? Yes, pwede makasuhan. Don't forget, iba ang acts of lasciviousness, iba ang rape. Iba yung krimen ng acts of lasciviousness. Ang acts of lasciviousness kasi, same, may force, may threat, may intimidation, but walang intent to penetrate. While in rape law, kailangan, aside sa may force, may threat, may intimidation, kailangan may intention to penetrate. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Intention to penetrate, the other one, walang intention to penetrate. Kung hindi, hawak-hawak lang sa mga private part, yun ang tinatawag na acts of lasciviousness. But kung may pinatungan na yung babae, hinawakan na, may balisong pa, tapos may intent to penetrate pa, yun ang kaso na rape. Ako, Kuya Mark, may tanong din si Lynn Endo. Mamaya na yan kasi parusa. Pero ngayon na? Oh, okay na yan. Paliwanag natin. Oh. Ano ba ang parusa, penalty, Kuya Mark, sa acts of lasciviousness? Depende. Acts of lasciviousness, depende kung sino yung hinahawakan mo. Minor ba o hindi? Kasi pag minor, mas mabigat ang penalty. Pag minor hinawakan mo is 12 years, 1 day to 20 years. Reclusion temporal ang normal na penalty. Sa minor? Sa minor. Or pag, for example, ikaw at tatay, may authority ka, teacher ka, tapos hinawakan mo yung estudyante mo sa mga private part, pwede yan reclusion perpetua, 30 years imprisonment. Unlike pag hindi minor yung hinawakan mo, tamang edad naman siya, ang penalty dyan is 6 months, 1 day to 6 years. Alright, si Harce Rioja may tanong. Paano ko po ay pasintabi po sa mga nanonood sa mga taga-LGBTQ? At tanong lamang po ito, wala po kami intensyon. Paano po raw, Kuya Mark, pag gay ang nanghipo sa lalaki? May kaso po ba yon? Yes, sabi ng batas, ang acts of lasciviousness, iba sa rape. Ang rape kasi, babae against lalaki. Or lalaki
pwede rin mag-against babae. Yun ang rape. Kasi ibig sabihin, may carnal knowledge ang pinag-uusapan. Pero, pag ang bakla, ang nanghipo, as long as walang consent, iba yun ha, pwede naman kung manghipo na may consent and of age naman yung isang tao, babakla man yan, mababae man yan, matomboy man yan, walang kaso. That's pure romantic activity. Okay? Pag may consent. But if there's no consent, hinawak-hawakan mo yan, lalo na ang private part, that is already considered acts of lasciviousness. Sabi ko nga, ang acts of lasciviousness, as a general rule, ang biktima pwedeng babae, pwede rin lalaki ang biktima. Kung ginawa ng isang akusado kay Mark ang acts of lasciviousness, pero bago po yan, may connection po ba ito sa child abuse law? May connection sa child abuse law. But don't forget, MJ, before that, we discussed about, diba sabi mo, about religious activity. Iba ang kaso pag sa sinihan. Hinahawakan niya sa private part, iba ang kaso. Bakit? Kasi sa sinihan, madilim. Maraming tao, totoo maraming tao. But ang mga tao doon, nanood sa sinihan, focus sila sa movie. So it means, kung may hinahawak-hawakan ka dyan, that is considered acts of lasciviousness, unlike pag doon po sa religious activity. But when you say about child abuse law, iba ang kaso. Kasi ang child abuse law, mas mabigat ang penalty pag ang biktima, bata, minor, we say bata, below 18 years old, mas mabigat ang penalty. Then yung intention, ang sabi ng batas about sa acts of lasciviousness in relation to 7610, may intention to touch. Intention to touch the genital area, the anal area, the breast part, or the upper thigh, the buttocks, and ang intention niya is to harass, ang intention niya is to humiliate, degrade, or to satisfy his or her sexual desire. Ang ibig sabihin doon, kung the mere fact na hinawakan mo lang, hindi yan acts of lasciviousness. Kailangan may intention ka na i-humiliate yung tao na yan. May intention ka na i-satisfy yung iyong sexual desire bago ka maging liable ng acts of lasciviousness in relation to 7610. Paano kung nahawakan mo lang kasi niliguan mo? Is it considered acts of lasciviousness? Kasi of course, paliguan mo yung bata, sabon-sabunan mo. For example, is it considered acts of lasciviousness? Hindi. Bakit? Kasi sabi ng batas, kailangan may intention ka na to pahiyain ang tao, i-degrade ang tao or ang bata, or ang intention mo is to satisfy your sexual desire. Paano kung sabunan mo lang, liguan mo para maging malinis siya? Is it considered acts of lasciviousness in relation to 7610? Hindi. So, kailangan i-prove yun sa court. Of course, case-to-case basis, sabi ko nga, ang acts of lasciviousness, kailangan may lieu design. Yung lieu design, nasa utak ng isang akusado yan. I-prove sa korte na yung utak ng akusado na yan, mayroon siyang pagnanasa, bastos ang utak niya in order to be liable for acts of lasciviousness. Pero kung hindi, ang purpose niya, pinaliguan lang, nililis yung dumi, is it considered acts of lasciviousness? Hindi. Kasi very, very basic under the law, under 7610. Kailangan may intention na to satisfy his or her sexual desire. Sabi ko nga, his or her. Bakit his or her? Kasi pwedeng maging akusado, hindi lang lalaki ang maging akusado. Pwedeng babae, maging akusado, pwedeng bakla, maging akusado, pwedeng tomboy, maging akusado in the case of acts of lasciviousness in relation to 7610 or the child abuse law. Malalim na talakayan po ang ating pong dinidiskusyon ngayong umaga mga kababayan sa ating pong paksa at standby para po sa inyong mga tanong at sa inyong pong mga concerns sa ating pong topic for this day. Standby, magbabalik po ang Pinoy Legal Minds.